sigurado ko, sabi nga nila, ito na yung panahon na nagtatalunan na eh. Ano ibig sabihin na nagtatalunan na? Palubog na kasi yung bangka eh. Bangka ng Marcos Romualdez, palubog na. Ang baba na ng trust rating. Ito nga negative eh. Di ba? So, palubog na po yan. At alam ho nila, sigurado ko, alam po ng lahat na tong congressman na ito, that first, the impeachment, wala na yan. Burado na yan. Sa kasalukuyang numero ng Senado ngayon, burado na yung impeachment. So, malabong ma-impeach si VP Sara. Therefore, 80 to 90%, unless talaga magkaroon ng matinding sobra-sobrang dayaan, ay panalo ng presidente yan si VP Sara Duterte. Hunger for power. It will divide the nation. Tila nagpopormahan na sa Kamara at Senado sa gitna ng posibleng pagpapalit ng liderato sa bagong Kongreso. Nasa frontline ng balitang yan si Mean Los Baños. 20th Congress, bagong Kongreso, bagong liderato, magpupulong ang Duterte Bloc ng Senado para pag-usapan kung kailangan pang magpalit ng Senate President at kung sinong iboboto nila. Ayon kay Senador Bato de la Rosa, hindi pwedeng ismulin ang Duterte Bloc. Bukod kasi kay Bato, nariyan sina Bongo, Robin Padilla, Rodante Marcoleta at Amy Marcos. Kamakailan lang, sinabi ni incoming Senator Tito Soto na meron ng ilang kumakausap sa kanya para maging Senate President ulit. Pero sabi ngayon ni Bato, baka hindi lang Escudero versus Soto ang naglalaban. Binanggit niya ang pangalan ni na Senator Alan. Nako, eto patay tayo dyan. Malupit ito. Hindi, alam nyo, maganda rin na baka sabihin na naman, diba, pro kayo, tano kayo, bakit kayo? Diba sinabi nyo nun, pro Marcos kayo nangyari. Nga. Ito kasi, ang maganda dito, patas ito eh, diba? Kita nyo naman nung tahimik siya, pero nung nagkaroon na ng masamang o kidnapping, yan nangyari kay PRRD. Ito ho ang unang senador na nagsalita. Bago pa po si Amy, nagsalita na po ito. At sinabi niya nga hindi dumaan sa due process. Etong maman to kasi, matalino ito, abogado ito. At alam niya ho talaga, sandali, mali yan. Diba? Itama natin. Let us not play politics. Itama natin yung mali. Kaya maganda rin ho ito. Pwede rin ho ito. Ha? Kung hindi man si Marcoleta, pwedeng ito. Kasi ito, alam naman natin, katandem ni PRRD ito. Peter Cayetano at Senator Mig Subiri. Nauna na rin pinalutang ng isang political analyst ang isa pang pangalan na baka maging Senate President. And the newest name being bantered around is Congressman Marcoleta. So you have, and there is Mig Subiri, the former Senate President, who still has a core. So when you look at the numbers, it would be interesting how these four individuals will play in the Senate. Sa Kamara naman, itinutulak ni VP Sara Duterte ang kapatid niyang si Davao 1st District Representative Paulo Duterte na maging House Speaker para palitan si Speaker Martin Romualdez. Nako, maganda din yan. Palitan na yan. Grabe, ang taba. Ay, sorry. Mali. Wag yan. Busog na yan. Mas maganda pa yan. Busog na yan. Dapat na talagang palitan ho yan. Hindi, alam mo mga kababayan, ha? Eto lang, baka akala nung iba, naku, napaka-imposibleng palitan yan. Ang dami po niyang, alam mo na, daming nakinabang dyan. Pero tandaan ninyo, sino ang nagsalita? Si VP Sara Duterte. Si VP Sara Duterte ang nakagawa ng isang matinding kudita sa loob ng Kamara. Kung maaalala nyo yung kay Pantaleon Alvarez at saka yung kay Gloria, ang lupit nun. Bakit? Si Pantaleon Alvarez, bata ni PRRD yun eh. Pero nagawa niyang kumbinsihin ng Senado, ang Kamara, ang mga congressman, na tanggalin si Alvarez at ipasok si GMA, di ba? So, anong ibig sabihin? Naku po, tandaan ninyo, may alyansa pa po yan. At saka sa matinding ginawa niyan during the campaign,
sigurado ko, sabi nga nila, ito na yung panahon na nagtatalunan na eh. Ano ibig sabihin na nagtatalunan na? Palubog na kasi yung bangka eh. Bangka ng Marcos Romualdez, palubog na. Ang baba na ng trust rating. Ito nga negative eh. Di ba? So, palubog na po yan. At alam ho nila, sigurado ko, alam po ng lahat na tong congressman na ito, that first, the impeachment, wala na yan. Burado na yan. Sa kasalukuyang numero ng Senado ngayon, burado na yung impeachment. So, malabong ma-impeach si VP Sara. Therefore, 80 to 90%, unless talaga magkaroon ng matinding sobrang dayaan, ay panalo ng presidente yan si VP Sara Duterte. 80 to 90% na po yan. And for sure, ngayon pa lamang magsisipsipan na yung mga congressman na yan kay VP Sara Duterte. Kasi ganyan naman po mga congressman eh. Medyo tumatansya yan pagka alam nilang, naku, palubog na itong amo ko ah. Lipat na tayo ng bangka para pagka nanalo itong presidente, meron pa rin po tayong kalalagyan. Tandaan ninyo kayo mga congressman, kung si Pangulong Duterte ay medyo hindi kayo pinakikialaman, nako, ibahin nyo si VP Sara Duterte, may listahan sa utak yan. Pag kayo nalista yan sa kalaban niya, good luck sa inyo, sa political career ninyo. Kita nyo naman ang ginawa niya dun sa, di ba? Talagang binaboy niya. Oo, maaaring sabihin na natin, hindi lahat nanalo. Pero karamihan ng mga mabibigat na laban ay naipanalo ni VP Sara Duterte kahit nga po sa governor ng Cebu, di ba? So, ibig sabihin, malakas talaga si VP Sara Duterte. Kaya magdadalawang isip itong mga congressman na ito. Oo, maaaring meron talagang mga aso itong si Romualdez. Masasabi natin na talagang dumidila ng puwet talaga. Pero magkakaroon pa rin po yan ng kahit papaanong matinding laban, lalo na pag si Pulong na pumasok. Naku po. Yari talaga sila dyan. Nakakatuwa yung mga ganitong kaganapan kasi umiinit ang politika sa Pilipinas. Sinabi ko sa kanya, kung hindi ka manalo ng ng speaker, then kunin mo yung minority. But wala pa siyang sagot. Tiniyak naman ni Ako Bicol Party List Representative Alfredo Garbin na nananatili. Oh, kita mo na, alam mo na kagad kung sino yung mga tuta ni speaker eh. Di ba pagka nilapitan mo yung amo, halimbawa kanina, nagpunta sa SMNI si Madam Mocha, di ba? Oo, pumunta si Madam Mocha, dala-dala niya yung dalawa niyang tuta. Ay, tuta. Aso pala, hindi pala tuta na yun. Malaki na pala yun. Matanda na pala yun. Si Toffee, tsaka si Trooper. Dala-dala niya, naupo dun sa sopa. Biglang dumating si Dada. Alam mo, ginawa nung siyempre, ang laking alimaw ni Dada, ang itim pa. Pinagtatahulan si Dada sa loob ng studio. Pambihira, oo. Pinagtatahulan po si Boss Dada ni Trooper. Akala mo, kalaki ni Trooper tsaka ni Toffee. Ang malupit niyan, feeling nila, dinidepensa nila yung kanilang nanay na si Mocha. O, sabi ko nga sa inyo ganyan pagka yung, alam mo na yung mga aso, unang po, tumatahol yan pag nilalabanan mo na yung amo eh. Wala naman ako sinabing tuta itong congressman na ito ha. Ang sinasabi ko lang, pagka alam mo na makagad kung sino yung tuta, kung sino yung unang papalag, kung sino yung unang magsasalita.